Pilipinas at sa buong mundo sa ulo ng mga balita. PNP Anti-Illegal Drugs Group at iba pang unit na may kinalaman sa operasyon kontra droga. Binuwag na ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Operasyon ng Project Tukhang at Oplan Double Barrel ipinatigil na rin. Internal cleansing sa mga pulis tututukan ngayon ng Philippine National Police kasunod ng pagkakabuwag sa mga Anti-Illegal Drugs Unit. Pilipinas humingi na ng suporta sa China para magkaroon ng mga armas na magagamit sa pagtugis sa local terrorist groups. Libo-libong individual nagmarcha sa Amerika bilang protesta sa pulisiya ni President Donald Trump na nagbabawal sa pagpasok sa US ng mga bibisita at refugee mula sa 7 Muslim major countries. Una sa ating mga balita, nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Cagayan de Oro, Bulacan at Las Piñas City. Ito ang balita ni Nestor Torres. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 nasugatan sa motorcycle accident sa Pulang Lupa, Las Piñas City kaninang alas 2 ng madaling araw. Nagtamo ng minor injuries ang magkapatid na si Arturo Geraldine Sunga matapos dumulas ang gulong ng sinasakyan nilang motorsiklo. Matapos lapatan ng first aid ay tumanggi ng magpatid sa ospital ang dalawa. Sa Bulacan, 2 ring sugatan sa aksidente sa motorsiklo ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan kaninang madaling araw. Ang mag-asawang Rodrigo Magtana at Jennifer Reyes ay nagtamo ng mga gasgas sa katawan nang aksidente silang bumangga sa isang poste sa gilid ng kalsada. Mabagal lang naman takbo namin, siguro 40 lang. Napapikit ako, napuwing ako tumama ako sa poste. Tumba kami. Tumanggi nang magpadala sa ospital ang mag-asawa pagkatapos bigyan ng first aid. At sa Cagayan de Oro City, sugatan ang 3 sakay ng motorsiklo nang bumangga sa papalikong truck sa Barangay Kauswagan noong Sabado. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima na sina Jomart Pateño, Jasper Tan at Alger Terador, saka isinugod sa ospital. Kasama ang Metro Manila at Cagayan de Oro City, Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Binuwag na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG at iba pang Anti-Illegal Drugs Unit sa buong bansa matapos sa masangkot ang ilang tauhan nito sa G.I.C.J. Kidnap Slay Case. Maging ang operasyon ng Oplan Double Barrel at Project Tukhang ay ipinatigil din ni General Ronald Bato de la Rosa dahil sa mga report na ginagamit din sa operasyon ng ilang tiwaling pulis. Ito ang balita ni Lea Ilaga. I am already tired. I am very much ashamed. I am very much embarrassed. I am very much disappointed. I run out of reason for my continued stay as your Chief PNP. Muling nagsumiti kahapon ng resignation letter kay Pangulong Rodrigo Duterte si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa upang isalba ang imahe ng PNP. Subalit hindi ito tinanggap ng Pangulo at sa halip ay inutusan si PNP Chief na buwagin ang lahat ng Anti-Illegal Drugs Unit ng PNP mula station level hanggang sa Anti-Illegal Drugs Group sa National Headquarters na siyang nakatutok sa mga high-value targets. No more anti-drug operations. We have to focus our efforts towards internal cleansing. That is why, starting today, I have dissolved the Anti-Illegal Drugs Group. All anti-drug units from the national to the police station level. Kabilang sa mga accomplishment ng grupo ang operasyon sa Claveria, Cagayan, floating shabu laboratory sa Subic, pagkakahuli sa drug supplier ng mga artista sa San Pedro, Laguna at ang pagpapauwi kay Kerwin Espinosa.
Bagamat malungkot ay tanggap at iginagalang naman ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro ang desisyon ng Pangulo at ni Chief PNP. The order of our Commander-in-Chief, and we will support the Chief PNP. Everything is possible, so the President knows how to handle our country, so we'll follow him. Sa ngayon, aniya, ay nagsasagawa na sila ng inventory sa mga gamit at kasong hawak nila at pinaghahandaan na nila ang pagpa-file ng urgent motion sa korte para sa issuean ng commitment order sa hawak nilang 7 detainees. Nang hihinayang din aniya si General Bato sa nakamit nilang 70% na tagumpay laban sa ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng kanilang Oplan Double Barrel at Project Tukhang. Subalit, mas mahalaga aniya na linisin muna ang kanilang hanay mula sa mga tiwaling pulis. Sa ngayon ay ipinapaubaya muna ng PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga operasyon laban sa iligal na droga. Subalit nilinaw nitong tuloy ang kanilang anti-criminality campaign. Ang nasa 350 namang tauhan ng AIDG na may magandang record ay ina-account na ng Directorate for Personal Records and Management at pinagsisignify kung saang unit nais na mapunta. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ipinagpaliban ng Angeles Regional Trial Court Branch 58 ang arraignment kina SPO3 Ricky Santa Isabel at 2 pang kasamahan nito na idinadawit sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jake Ju. Ngunit pinayagan ng korte ang hiling ni Santa Isabel na mailipat siya sa kustodiya ng NBI. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Hindi natuloy ang nakatakdasa ng arraignment kanina kina SPO3 Ricky Santa Isabel at 2 pang pulis na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean national na si Jake Ju. Ayon sa Angeles Regional Trial Court Branch 58, kailangang kumpleto ang mga akusado pati na ang mga taong isinasangkot sa kaso ni Santa Isabel. Kanina, si Santa Isabel at SPO4 Roy Villegas lamang ang umarap sa korte habang kaanak lamang ng akusado si Ramon Yalong ang nakarating sa hearing. Sa halip na arraignment, tinalakay na lamang sa korte ang mga inihaing mosyon ng kapwa ni Santa Isabel kabilang na ang pagbibigay linaw sa impormasyon hinggil kina Christopher Alan Gruenbergs at Gerardo Santiago. Si Gruenbergs ang sinasabing may-ari na sasakyang ginamit sa pagdukot kay G, habang si Santiago naman ang may-ari ng Grim Funeral Parlor na pinagdalhan umano sa labi ng Koreano. Kinatigan naman ng korte ang mosyon ni Santa Isabel na mailipat siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation mula sa Camp Crame, pati na ang deferment ng arraignment at re-investigation sa kaso. Si SPO4 Villegas naman ay mas piniling manatili sa Camp Crame. Walang epekto kay SPO4 Villegas yung nangyari. Kasi basically, as far as you already know, he has already executed 2 statements even before I entered the case. Samantala sa labas naman ng korte ay nagtipon ng mga kaanak at kaibigan ni Ramon Yalong. Giit ng mga ito na pagkamalan lamang ito at hindi niya kakilala sina Santa Isabel at Villegas. Nadamay siya because we believe that he was brought into this case because of mistaken identity. Panawagan nila sa pamahalaan na bilisan ang paglilitis sa kaso upang malaman ang katotohanan sa likod ng Jake Ju Slay case. Itinakda ng korte sa April 19 ang susunod na hearing. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Angeles City, Pampanga. Handa namang isiwalat ni Superintendent Rafael Dumlao ang kanyang nalalaman hinggil sa pagkamatay ng Koreano si Jake Ju. Si Dumlao ay kasalukuyang under restrictive custody sa Headquarters Support Service sa Camp Crame. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, may matataas pang opisyal ng National Bureau of Investigation na may kinalaman sa krimen. He is willing to tell all, to give the whole picture of the story according to his version. Kaya nga, titingnan ng investigador yan kung nagsasabi siya ng totoo. Sinasabi niya lahat. And today, he is expected to be giving his affidavit. Sa ngayon,
ngayon, 4 umano mula sa PNP ang involved sa kaso at ito ay sina Dumlao, SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at isang alias Police. Habang sa NBI naman ay dawit sa kaso sina alias Jerry, 2 civilian agents at isang mataas na opisyal. Mahigpit ngayon tututukan ng Philippine National Police ang internal cleansing o paglilinis sa kanilang hanay matapos buwagin ang lahat ng kanilang anti-illegal drugs unit. Ito ang balita ni Grace Cassie. Wala nang disiplina. Puro pagkademonyohan ang nasa utak. Ilan sa inyo dito ang may utak na Santa Isabel? Alam ko marami pa. Ilan sa inyo dito may utak na Dumlao? Alam ko marami pa. Hindi napigilan ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa na ilabas ang kanyang sama ng loob sa kahiyang idinulot sa institusyon ng pagkakasangkot ng grupo ni SPO3 Ricky Santa Isabel sa kasong pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sa kanyang pagharap sa mga pulis kanina, ipinahayag ni Chief PNP De La Rosa ang planong pagbuo ng Counterintelligence Task Force para tutukan ang mga pulis na miyembro ng mga sindikato. Masusing pinipili ni Chief PNP ang mangunguna sa grupong ito upang tiyak na hindi mahaluan ng pulis kalawags. Kaya kayong mga sindikatong pulis, tingnan niyo ngayon. Lumaban kayo para kayo mamamatay. Papatayin kayo nitong Counterintelligence Task Force. Tinutukoy na rin ngayon ng PNP ang mga pulis na dati nang sangkot sa kaso ngunit nakabalik pa rin sa serbisyo. Do you think itong mga Santa Isabel na ito, itong mga Dumlao na ito, nag-start ng kanilang kalukuhan sa heinous crime kaagad? No! It started from a very simple beginning, a very simple infraction. Pero pinabayaan ng kanilang mga opisyal, lumaki ang ulo, na sila na lang husto sa pera. Direktibaan niya ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatapon sa malalayong lugar ang mga pulis na ito. Hold upper na pulis. Ngayon na-reinstate, nakabalik, andyan na. At nagbagong buhay na siya. Hindi na siya nang-hold up. Ha? Sana, no? Hindi na nang-hold up. Sabi ni Presidente, we need to beef up our presence doon sa Basilan, Hulo, Tawi-Tawi area. Kailangan natin ang trupa doon. Humingi naman ang paumanhin si General De La Rosa sa mga matitinong pulis na nadadamay sa masasamang gawain ng ilan sa kanilang kabaro. Target ni Chief PNP na malinis ang hanay ng pambansang pulisya sa nalalabing 11 buwan niya sa pwesto. From now on, you expect me to be ruthless, to be unforgiving to those scalawags in uniform. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinalawig pa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mahigit 5 taon ang umiiral na kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Ayon sa Pangulo, kailangan nila ng sapat na panahon para tuluyang maresolba ang malalim na problema ng bansa sa ipinagbabawal na gamot. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Noong panahon ng kampanya, 3 to 6 months ang unang self-imposed deadline ni Pangulong Rodrigo Duterte para solusyonan ang problema sa iligal na droga sa bansa. Nang maupo sa pwesto, dinagdagan pa niya ng 6 na buwan ang deadline para masawata ang suliranin sa illegal drugs. Ngunit sa laliman niya ng problema ng bansa sa ipinagbabawal na gamot, hindi sapat ang 1 taon para tuluyan itong masawata. Sa isang press briefing sa Malacanang kagabi, sinabi ng Pangulo na papalawigin niya hanggang sa katapusan ng kanyang termino sa taong 2022 ang umiiral na gyera kontra iligal na droga. Wala na March, wala na. March, patapos na. It should be during the last day of my term, 5 years plus. Ayon sa Pangulo, hindi niya akalaing napakalalim na pala ng suliranin ng Pilipinas sa bawal na droga at nakita niya lamang ito nang siya ay maging Pangulo ng bansa. Ang paradigm ko was limited to Davao City. Little did I know when I became president and had access already to all information available. And to my horror, and the Filipinos saw it and everybody, including the human rights, thousands, hundreds of thousands Filipinos surrendering every day.
Bukod sa extension sa anti-drug war, iniutos rin ng Pangulo sa PNP ang pagripaso sa kanilang personnel record, partikular na sa mga pulis na ilang ulit nang nasasangkot sa mga krimen. Binuwag rin ng PNP ang mga anti-illegal drugs unit nito na nagagamit sa katiwalian ng ilang pulis matapos ipag-utos ng Pangulo. Kumpiyansa si Pangulong Duterte na hindi na makakapag-operate ang mga tiwaling pulis na sangkot sa illegal drug trade at iba pang kriminalidad. Aga Kaakba, UNTV News and Rescue, Malacanang. Mahigit 100 miyembro ng Abu Sayyaf at Maute Group ang tinutugis ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy ng operasyon sa Maguindanao. Natuntun rin ng militar ang 3 umano'y balwarte ng mga teroristang grupo. Ito ang balita ni Brian De Paz. 15 na ang napatay sa hanay ng Abu Sayyaf Group sa gitna ng pinatinding operasyon ng militar sa Butig, Lanao del Sur. Kabilang umano sa mga nasawi ang Indonesian terror suspect na si Mohisen at 2 local terrorist na sina Salnum at isang alias Sadat. 8 naman ang sugatan kabilang ang magkakapatid na Abdullah, Omar at Otto Maute at ang umano'y leader ng ASG na si Isnilon Hapilon sa inilunsad na airstrikes ng AFP sa Butig simula noong Enero 26. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung buhay pa si Hapilon na sinasabing kontak sa Pilipinas ng militanteng ISIS. Nananatili pa rin po ang information na siya ay sugatan at nangangailangan ng medical attention. Sinabi rin ng AFP na natuntunan nila ang 3 kuta ng 2 grupo, ngunit tumanggi muna silang ihayag ang detalye nito. There were 3 encampments actually that were overtaken, which was in the same part. Encampments were in the same areas that were attacked that evening. Tiniyak naman ng militar na sapat ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa mas maigting na operasyon laban sa mga teroristang grupo na target mapuksa sa loob ng 6 na buwan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Humingi na ng suporta sa China si Pangulong Rodrigo Duterte para magkaroon ng mga armas na gagamitin para sa pagtugis sa local terrorist group sa nasa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Desidido si Pangulong Rodrigo Duterte na tapusin ang suliranin ng bansa sa terorismo. Kaya umapela na ito ng tulong sa China upang magkaroon ng mga armas o long-range rifle systems na magagamit sa pagtugis sa mga terorista. And I have also asked the armed forces to use all available assets and all the weaponry that are at our disposal. I have an urgent message to China to help us. Kung mayroon sila mga precision-guided arms, we can give us a loan or... Ayon sa Pangulo, hanggang siya ang nakaupong pinuno ng bansa ay hindi niya papahintulutang makapagpalawak ng impluwensya sa Mindanao, ang pinakamatinding international terrorist group sa buong mundo ngayon, ang ISIS. For as long as I am president, it might be bloody, but I would not give an inch dito. I'll just give you maybe to your pleasure one day, but I will bomb you. I will use the bombs and the heavy artillery and all. Bunsod nito, ipinag-utos na ng Pangulo ang full offensive military operations laban sa grupo ni Isnilon Hapilon na sinasabing pinuno ng Islamic State sa Pilipinas. Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, may tuturing ng all-out war ang laban sa grupo ni Hapilon dahil sa ginagamit na ng militar ang lahat ng kanilang asset upang malansag ito. Kumpiyansa rin ng opisyal na contained na sa area ang nasa 100 hanggang 250 armadong grupo na tinutugis ng militar. We don't think dahil masurrounded naman sila doon sa Butig. And we will try to hit them all kung nandun sila. We will prevent them also from escaping. Rosalie Cox, UNTV News and Rescue, Malacanang. Balita, hihingi na ng tulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at ilang volunteer groups hinggil sa pagsasaayos ng trapiko sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joe Anano.
Aminado ang Metropolitan Manila Development Authority na kulang ang kanilang mga tauhan upang mapangasiwaan ang trapiko sa buong Metro Manila. Sa ngayon ay mayroon lamang 2,300 traffic enforcer ang MMDA na siyang nangunguna sa pagmamando ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Subalit ayon kay MMDA Officer in Charge at General Manager Tomas Orbos, nangangailangan pa ang ahensya ng mahigit sa 3,000 enforcers bilang karagdagang puwersa sa pagsasaayos ng trapiko. Kulang po talaga tayo That's why even yung pag-outsource po, iniisip din namin kasi kulang ho talaga ang ating enforcement. Not to mention, meron talagang mga kailangan turuan pa na maging mas matitino. Kaugnay nito, nakikipag-usap na ang MMDA sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at ilang volunteer groups upang makatulong ang mga ito sa pagpapaluwag sa daloy ng mga sasakyan. Yung pong mga Chinese Filipino volunteers, ang ina-expect po namin, they man number one, their areas, yung nasan yung mga negosyo and eskwela nila, and also to work with us on Fridays, Saturdays, and Sundays kung saan talaga mahina rin yung aming deployment. Sa kasalukuyan ay sumasailalim na sa traffic management seminar ng MMDA ang ilang volunteer groups, habang nasa 300 miyembro naman ng BFP ang nangakong makikipagtulungan sa MMDA. Kamakailan ay nagsimula na rin sumama sa clearing operation ang ilang personnel ng AFP. December 2016 na mag-umpisa ang recruitment ng MMDA at inaasahan na bago matapos ang first quarter ngayon 2017 ay maide-deploy na ang mga ito sa mga kalsada. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na tuluyang magbabawal sa mga empleyado na sumagot sa work-related messages pagkatapos ng office hours. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Isang bagong polisiya sa pagtatrabaho sa mga kumpanya at opisina sa bansa ang isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim ng House Bill No. 4721, bibigyan ng karapatan ng mga manggagawa o empleyado na huwag nang sumagot sa mga email, text messages o tawag sa cellphone na may kaugnayan sa kanyang trabaho pagkatapos ng working hours. May pong mga empleyado na nagte-text, napakaraming mga employers na nagte-text, nag-i-email sa kanilang mga employees kahit na ito po ay outside office hours. Kung tuluyan itong maisa sa batas, hindi maaaring patawan ng anuman disciplinary action o tanggalin sa trabaho ang sinumang empleyado dahil lamang dito. Layo ng naturang panukalang batas na mabawasan ang anumang pressure o stress ng mga manggagawa na dapat sana ay nakakapagpahinga na pagka-uwi sa kanilang mga tahanan. Time with their families. At nakikita naman po natin during the 8 to 5, burnout na po sila. So kung sila po ay mapipilitan pa magtrabaho after 5 o'clock, ito ay malaking permiso na sa mga employees po natin. Makakatulong rin anya ito sa mga employer upang mas maging produktibo ang kanilang mga tauhan o empleyado at maiwasan ang anumang pagliban sa trabaho o sick leave. Sa kasalukuyan ay nakabinbin pa ang panukalang batas para sa masusing pagtalakay ng House Committee on Labor and Employment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Pinagkalooban ng pamahalaan na mahigit sa 200,000 pisong ayuda ang naulilang pamilya ng OFW na si Jakatia Pawa na binitay sa Kuwait noong nakaraang Miyerkules. Ito ang balita ni Dante Amento. Binigyan na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng 220,000 pesos na financial assistance ang pamilya ng binitay na OFW sa Kuwait na si Jakatia Pawa. Bukod pa ito sa 20,000 pesos na unang ipinagkaloob sa pamilya Pawa isang araw matapos bitayin ang OFW sa Kuwait noong Enero 25 dahil sa kasong pagpatay sa anak ng kanyang amo. Si Lieutenant Colonel Gary Pawa ang tumanggap ng ayuda dahil siya na rin ang tumatayong guardian sa dalawang naiwanang anak ng kanyang kapatid. Bukod sa financial aid, ay tatanggap rin ng 38,000 pesos bawat taon ang dalawang anak ni Jakatia at full scholarship grant hanggang sa makatapos sila sa pag-aaral. Yung transportation and school supplies ng mga bata
sa high school pa sila until they reach college. Sasagutin rin ng Department of Foreign Affairs at OWA ang gastusin sakaling gustuhin ng pamilya Pawa na dumalaw sa Kuwait para matunghayan ang libing sa labi ni Jakatya. Tinanong ko yung mga bata na gusto nila pumunta. Sabi niya, Uncle, gusto naman pumunta doon, gusto makita yung libing ng nanay na. Magbibigay rin ng financial assistance ang Philippine Recruitment Agency habang ang pabahay para sa mga anak ni Jakatya ay ine-refer na sa National Housing Authority. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. At karek kay katamong balitang promdi. Umpisan din ning parumingguing road clearing operation king Bacolod City bilang dake ning pamagsadya para king gawad ng ASEAN meeting king daratang a Marso. Ining balita ng Lalaine Moreno. Masako na sa pagpanghanda ang lokal nga pamahalaan sa Bacolod City para sa 3 kadalagko nga meeting nga pagahiwaton sa palaaboton nga bulan sang Marso. Wala labot sa dayunan nga mga hotel sa mga delegado, sugudan man subo nga simana ang road clearing operation sa mga mayor nga dalan pati na sa tanan nga local roads nga posible pag-aagyan sang mga bisita. Kabahin sa mga limpyuhon ang mga nagatindog nga illegal structures kag mga tiyangge nga nagalapaw sa dalan. We're supposed to start the clearing of illegal structures along the national highways and the local streets because this is a requirement of the ASEAN Committee. Ginapadali man sa lokal nga gobyerno ang ongoing construction sa syudad. Ang ginatutukan tagidaanay ini ang maagyan sa mga delegado nga magakanto sa Sugarland. Paandam sang lokal nga gobyerno, kakason kag ipasarado nila ang tanan nga establishmento nga hindi magsunod sa layi. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. May giting metong 1,000 estudyanteng mekyabe king gewarang street dancing showdown competition akayabe ning ikawal ng Banuang Patimias Ani Festival king Balen ning Quezon, Nueva Ecija. Ining balita ng Daning Monar. Libo-libong Novo Ecijano at mga turista ang nanood sa isinagawang Street Down Showdown Competition na bahagi ng selebrasyon sa ika-8 taong Patimias Ani Festival ngayong araw. Daang-daang mag-aaral mula sa 16 na barangay sa Quezon, Nueva Ecija ang nagpasiklaban sa pagsayaw na may temang masaganang ani. Itong bayan nito talagang agrikultura ang hanap buhay ng mga tao. Sakaling maganda magiging promotion sa ating bansa, maaaring dayuhin ito. Suot ng street dancer sa mga costume na may disenyo ng mga ipinagmamalaking produkto ng bayan, kabilang na ang pakwan, mais, talong at tambo. Ito yung isang nagiging tradisyon ng Quezon, Nueva Ecija na pinakikita dito ang mga bagay na inaani natin sa ating lugar. So ito yung isang bagay na bilang pasasalamat. Umaasa ang lokal na pamahalaan na makakatulong ang festival upang mapaangat ang antas ng turismo sa kanilang bayan. Dani Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan yung kakatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kakatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabengi. Dalawang 2,625 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Libo-libong individual nagmarcha sa Amerika bilang protesta sa polisiya ni President Donald Trump na nagbabawal sa pagpasok sa US ng mga bibisita at refugee mula sa 7 Muslim major countries. BFP Firefighters pasok na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. NJ Builders nagpaalam na sa liga. Samantala, PNP Responders tinalo ang Malacanang Kamao.
ng senador na napapanahon na parang tuluyang palitan ng administrasyon ang ginagamit na paraan sa pagsugpo sa problema sa droga. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Dapat tuluyan ng itigil ng Duterte administration ang Oplan Tokhang bilang paraan ng panglaban sa mga hinihinalang drug personalities. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi naman talaga epektibo ang Oplan Tokhang kung gagamitin sa buong bansa. Sa akin yung Oplan Tokhang siguro maganda lang yun sa local scene, no? Say Davao City. Pero on a national scale, I don't think it will succeed, no, dahil nag-i-infringe na talaga sa human rights and illegal search, ano. Para naman kay Senator Laila De Lima, naaabuso lang ng ilang pulis ang kanilang kapangyarihan sa pagpapatupad na naturang kampanya. Suspension. There's something wrong with the methods. Kasi nga shortcuts ang methods eh. Kaya nga it brings more problems, graver problems, because that's being taken advantage of by the scalawags na committing other equally heinous or heinous crimes as EJKs. Binigyan din naman ni Senator Risa Hontiveros na dapat baguhin na ng pamahalaan ang paraan ng pagsugpo sa drug problem at tignan ang drug addiction bilang isang mental health problem. Mas maiging alang-alang sa mga tao at alang-alang talaga sa mga drug dependents, kung yun talaga ang concern nila, ay magbukas sa mas public health approach. Samantala, kasunod ng pagbuwag sa Anti-Illegal Drugs Group ng PNP, ay sinuspindi na rin ng Senado ang nakatakdang pagdinig sa Huwebes kaugnay ng issue ng Tokhang for ransom. Hintayin na muna natin yung sa PNP. After all, pinupursa naman natin in aid of legislation. At the same time, gusto rin nating malaman by way of oversight kasi kasama sa function. Sa ngayon, nais muna ni Senator Panfilo Lacson na tutukan ng kanyang komite ang ilang panukalang batas na makatutulong sa PNP, katulad ng pagsasaayos ng training at recruitment ng mga pulis at ang pagpapalakas sa PNP Internal Affairs Service na siya nag-iimbestiga sa mga tiwaling pulis. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Matatapos na sa Pebrero ang termino ng Project NOAA na inilunsad sa panahon ng Administrasyong Aquino. Tiniyak naman ng Department of Science and Technology na bibigyan nila ng puwang sa pag-asa ang Filipino scientists na maaaring maapektuhan ng pagtatapos ng proyekto. Ito ang balita ni Ray Pilayo. Hindi na magkakaroon ng extension ang termino ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, natapos at nagawa na ng Project NOAA ang mandato nito at hindi na ito kailangang palawigin. Ang Project NOAA ay inilunsad noong 2012 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang gumagawa ng mga modelo na nakatutulong sa pagbibigay ng babala sa publiko, lalo na kapag may paparating na kalamidad. Hanggang 2015 lamang sana ang proyekto, subalit na-extend ito hanggang sa Pebrero 28, 2017. Mahirap lang kasi we do not want research projects to be going on forever because they are projects, ano? So kung merong bago, kasi na-deliver mo na yung pinangako mo with good results, move on kung meron kang bagong project. Hindi na NOAA siguro yon. Ayon kay Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, marami pang maaaring gawin ng Project NOAA na makatutulong sa publiko. Inaalala rin niya ngayon ay ang mga siyentipikong maaaring mawala kasabay ng termino ng Project NOAA. Ngunit sagot ng DOST, maaaring mag-apply sa pag-asa ang mga scientist at empleyadong nagtatrabaho sa Project NOAA. Wala rin umanong dapat ipangamba ang publiko dahil ipapasa sa pag-asa ang operational aspect ng proyekto. Kaya nga in-approve ang pag-asa modernization para ma-implement lahat yung upgrading ng equipment, upgrading ng mga modeling approaches, and hindi lang naman itong Project NOAA ang source ng technology ng pag-asa. We have the full backing of the World Meteorological Organization. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Taguig City. And for the news abroad, thousands gather in U.S. cities to protest President Donald Trump's new immigration policies. James Buntuyan reports. No hate, no fear. Immigrants are welcome here.
Thousands of people gathered at public places across North America to protest President Donald Trump's executive order restricting the entry into the U.S. of people from 7 Muslim-majority countries. The controversial decision of Donald Trump sparked protests nationwide in New York, Washington, and Boston. A second wave of demonstrations followed spontaneous rallies that broke out at U.S. airports. It's unacceptable. It goes against everything that this country stands for, everything this country was built on, and it's incredibly distressing. My colleagues and my friends from law school have traveled out to JFK Airport, making sure that the stay that was issued last night is complied with by Customs and Border Patrol. The order restricts all people from Iran, Iraq, Libya, Syria, Somalia, Sudan, and Yemen, which Trump says was necessary for national security. After Trump signed the executive order, some people who have landed in the U.S. were detained, some even separated from their families at New York's JFK International Airport. On Saturday, 2 Syrian families were detained at Philadelphia International Airport. They waited years to finally see their family, but they were sent right back on Qatar Airways' flight to Doha hours later. In Washington, D.C., thousands rallied at Lafayette Square in Washington across from the White House, shouting, "No hate, no fear, refugees are welcome here." A crowd of about 8,000 people eventually arrived at the steps of the U.S. Capitol, where a line of uniformed officers stood guard. In Chicago's O'Hare International Airport, hundreds of protesters gathered bearing banners saying, "I am immigrant." Hundreds more gathered inside the parking lots of Orlando International Airport chanting against the order. Many people are frightened by Trump's upcoming orders that will affect the future of America. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Maryland, USA. 5 people were killed after gunmen opened fire in a Quebec City mosque during evening prayers. According to the mosque president, Christophe Fugaban has the details. Un jour après que le Premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada accueille des réfugiés après que le président américain Trump a signé un décret interdisant les gens de ce pays majoritaire musulman du Moyen-Orient, le mosque Sainte-Foy à Québec a été attaqué par les hommes armés. Plus tard, un témoin a déclaré que jusqu'à 3 hommes armés ont tiré sur environ 40 personnes à l'intérieur du Centre culturel islamique de Québec. Plusieurs rappels ont été faits au 911 vers 1955 concernant des coups de feu tirés à la mosquée. Le porte-parole de la police québécoise a également confirmé qu'il y avait beaucoup de victimes et qu'il y avait des morts. 2 suspects avaient arrêté et l'enquête est toujours en cours, déclaré le porte-parole de la police québécoise. 3 semaines plus tard, une lettre islamophobe intitulée « Qu'est-ce qui est plus grave, un tête de porc ou un génocide ?» a été distribuée dans les environs. Christophe Fugaban, aux nouvelles UNTV et Sauvetage Québec-Canada. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Nasungkit ng BFP Firefighters ang huling slot sa quarterfinals matapos na talunin ang NHA Builders sa kanilang sagupaan itong linggo sa 5th UNTV Cup second round eliminations. Ito ang balita ni Bernard Dads. Amores, Martojano. Pasok na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 ang BFP Firefighters. Nakuha ng BFP ang huling tiket para sa 4 na kupunan na magsasagupaan sa quarterfinals matapos magwagi kontra NHA Builders kahapon sa score ng 80-79 na ginanap sa Pasig City Sports Center. Hindi na pinagbigyan pa ng BFP ang NHA na may puwersa ang do-or-die game at tinapos na ang kampanya ng Builders sa liga ngayong season na may 4-6 win-loss record. Sa tindi ng bakbakan, 7 beses nagkaroon ng deadlock sa last quarter. Last 6.9 seconds, abante pa ng 1 puntos ang NHA, ngunit naipasok ni Gilbert Malabana ng follow-up shot last 1.9 seconds ng ball game.
Nanguna sa firefighters sina Gilbert Malabanan na kumamada ng 23 points at 8 rebounds at si Anthony Emmanuel Lim na may 12 points, 1 rebound at 3 steals kaya tinanghal na best players of the game. At sa second game, naitala ng 3-time runner-up PNP responders ang kanilang ika-8 panalo matapos talunin ang Malacañang Kamao sa score na 71-63. Kagapay na ang PNP ng BOC Transformers at Judiciary Magis na may 8-2 win-loss record. Sa first quarter, abante ng 3 puntos ang Malacañang, 17-20. Pumutok ang opensa ng PNP sa second quarter at umabante ng 7 puntos, 41-34. Bumanat ang mahigpit na depensa ang Kamao team sa third quarter at nalimitahan sa 9 na puntos lamang ang naibusto ng PNP upang itala ang 50-51 pabor sa Malacañang. Malaking bagay ang 4 na puntos mula sa magkasunod na free throw ni Anton Tolentino sa last 2 minutes ng ball game upang agawin ang abante sa Malacañang 63-60. Pinilit humabol ng Malacañang ngunit kinapos na hanggang sa maubusan ng oras. Tinanghal na best player of the game si Anton Tolentino na tumikada ng 19 points, 5 rebounds at 2 steals. Sa darating na linggo, magsisimula na ang quarterfinals ng UNTV Cup Season 5 kung saan magsasagupaan ang defending champion AFB Cavaliers at 3-time runner-up PNP Responders at ang Malacañang Kamao kontra BFP Firefighters. Samantalang, waiting naman sa semifinals ang BOC Transformers at Judiciary Magis. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Angela and Monica. Maraming salamat, Talia. Gusto ko rin na i-congratulate ang ating naging pambato sa Miss Universe, Maxine Medina. Congratulations pa rin. Win or lose, tayo ay proud sa kanya. Very proud tayo. And congratulations din sa Department of Tourism. And of course kaya Director Albayalde sa security, very successful din. Yes. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.